Welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. So ito, mga kaibigan, pag-usapan ho natin itong beauty queen na nawawala. Subalit natagpuan ho ay kaawa-awa ang sinapit, mga mahal kong taga-subaybay. Bakit maraming nawawala na beauty queen? Kung matatandaan ho natin, nandiyan si Catherine Camilon, nandiyan din ho si Jubiling Galino, at ito po ang isa pa, si itong beauty queen din na from Pampanga, nawala din ho. Subalit natagpuan ay wala ng buhay. Nakakaawa ho ang sinapit. Mga kaibigan, sino ang salarin dito? Pulis na naman ba? Dahil dito kay Catherine Camilon, ang tinuturuan suspect di umano ay isang major. Subalit ang nangyari ho sa kaso ay na-dismiss. Ba't ito bigyan po natin ng pansin? Itong beauty queen na nawawalan na natagpuan. At siyempre, bago natin pagpatuloy, kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Nandiyan ho, naka-flash sa screen. Gusto ko pong bigyan kayo ng resibo from ABS-CBN. Ang pamagat ay beauty queen at fiancé nito may tama ng bala sa katawan ayon sa autopsy. Talagang nakakaawa ho ang sinapit, di ba? Paano ho nangyari ito? Para sa lubos nyo pong maintindihan ito, basahin po muna natin ang nilalaman nito from ABS-CBN na artikulo. Lumabas sa autopsy na nagtamo ng mga tama ng bala sa katawan ang Kapampangan beauty queen na si Geneva Lopez at ang kanyang Israeli fiancé na si Yitzhak Cohen. Nako po, di ba? So, lumalabas ho sa investigasyon na may tama ng bala sa ulo at nagkaroon ho ng yun ang naging sanhi ng kanyang pagpanaw, kinitalang buhay sa madalit salita. Ay walang mga ano to, di ba? Walang mga konsensya. Kasi lumalabas ho dito ay mga pulis ho. May mga awol na pulis. Yung iba ho ay hindi na ho active sa service. At ay hindi po natin bibigyan, pwedeng pangunahan sila dahil wala pa pong konkreto na binibitawan ng kinaukulan kung ito ay ano ang dahilan kung bakit kinitil ang buhay itong beauty queen na ito. Batayon sa ating kalat na balita ay ito ay bibili ng lupa. Subalit nagkaroon po ng pagkakataon na mayroon dito middleman na tinatawag na siyang kasama. So parang pumapasok ko dito yung hold up hindi mo natin pinapangunahan ang kinaukulan. Kasi kung magsusuri ho dito ay isang hold up. Ito, ituloy po natin. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, tigdalawang tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng mga biktima. So, dalawa sila. Talagang inutas. Isa pa, yung babae ay nakasuffer ng 2 gunshot wounds sa likod, siya binaril. Lumabas sa dibdib, saka naman yung boyfriend niya ay 2 tama ng bala sa dibdib. Sa harap siya binaril at saka parting kilikili, sabi ni Santiago. Shoutout sa iyo, New NBI Director Santiago. Matindi yan, kita nyo ho, maraming nalulutas na krimen. Ito pa, ituloy po natin. Sumailalim sa ballistic examination ang natagpuang bala sa katawan ng beauty queen na si Lopez. Nagsasagawa na rin ng DNA test sa suko para masiguro ang pagkakakilanlan ng mga natagpuang bangkay.
That is standard operating procedure naman po, na kapag ganyang may nakukuha kayong bangkay, kahit in-identify ng kaanak na sigurado talagang yon, ay hindi pa rin po tumitigil ang kinaukulan para mayroong scientifico, mayroong certificate na katunayan na dumadaan sa DNA test na para legal na mapatunayan, katulad nga ho ng nasabi ni NBI Director Santiago na idadaan pa sa DNA test. Nako po, ito. Ba't yung family nagpunta na doon? Nakita yung cadaver, yung suot nila damit at mga marking tulad ng nunal. So kinilala ho ng mga kamag-anak na talagang siya yung beauty queen na nawawala. So kailangan pa rin pong dumaan sa DNA test. Ito pa, scars sa kanilang katawan na identify nila yung kanilang pamilya, sabi ni Santiago. So kinumpirma ng kanilang pamilya na talagang yun yung kanilang kaanak na nawawala, ba't kailangan pa rin dumaan sa DNA test. Nagde-decompose na nung natagpuan. So kailangan 100% kaming sure sa DNA test result natin. Dagdag na Santiago, of course. Katulad nga po ng nasabi ko, that is SOP, Standard Operating Procedure. Kailangan talaga dumaan sa ika nga po DNA test, ha? Ayan, wag nyo naman sabihin, ha? Kasi nung mga nakaraan, ito magandang development ng kaso na ito, di ba? Kasi itong mga nakaraang kaso, una-una kay Jubilin Galino, kahit may DNA test ho, ay wala eh. Hindi rin na bigyan ng hustisya yun. Kasi isipin mo yung bangkay, kung naalala nyo yung kay Jubilin, isang linggo lang, naging bungo, natuyon-tuyo yung bungo. Sinong maniniwala nun? Tapos yung pamangkin niya, pinsan, first cousin, ng pinagbintangan. Tapos na absolto. Di ba? Hanggang ngayon no, hindi ho nasolve ang kaso, unsolved case yun. Sino po nakakatanda ng Jubilin case na tinalakay natin na taga Palawan? Unsolved case din po yun. Ito naman kay Catherine Camilon, tagal na nawawala ho. Hindi nakita kung ano nangyari doon. Itong police major ay napawalan sala sa kasong sinampa ng mga kidnapping sa kakulangan daw ng ebidensya, at nagkakaroon po ng apila ang kinaukulan ng CIDG para mag-file ulit ng kaso. Ito, i-diretso po natin. Samantala, may hawak ng dalawang suspek ang PNP CIDG at base sa inisyal na investigasyon, posibleng away sa lupa ang motibo sa krimen. Ayun. So hindi pala pumapasok diyan yung hold up. Ay kaya lang ang tanong, ay ayon doon sa unang balita, ito ay may dalang malaking pera ng pambayad sa lupa. Dahil bibili ng lupa, kaya nagpunta doon, tinitingnan yung lupa. Bakit yung lupa, yung pera nila ay hindi nasabi na natagpuan? But anyway, ayaw natin naman pangunahan. Abangan po natin kung ano konkretong details doon. But dito nga sa puntong ito, ay lumalabas na ang motibo. At base sa inisyal na investigasyon, posibleng away sa lupa ang motibo sa krimen. Away sa lupa mga kaibigan. Paano nangyari yon? Ay kung hindi sila taga ron, bibili lang ng lupa. Kaya abangan po natin kung complete details doon. Parang land dispute, mukhang meron tayong matibay na case against sa suspect at ipiprepare lang ng CIDG at ipapile na sa Monday ang case, sabi na Santiago. So magandang balita, bagamat wala na pong buhay siya, tayo po ay nakikiramay at nakakalungkot isipin na mga mahal natin sa buhay ganyan na nangyari. Ba't ang kagandahan doon ay maganda ang development ng kaso. Nakita ang bangkay, mayroong mga person of interest, may hawak na testigo, may hawak na suspect, may hawak na middleman, yung mga unang nakasama. So abangan po natin ito mga kaibigan. Ako po ay nakikiramay dito sa
kaanak ng biktima. Mag-boyfriend ho ito eh. O di ba? Nakakalungkot pong isipin. Talagang abangan po natin kung ano ang pinakang complete details dito. Yan po muna ibibigay ko po sa inyo. Ang maliwanag po dito ay isa rin ito sa biktima ho na mga beauty queen na nawawala. Ba't kakaiba ho ang istorya nito? Nakita ho, humigit kumulang ilang linggo lang nawawala. Nakita ho, wala ng buhay, nakakawaan sinapit. Ba't itong kay Catherine Camilon, Jubiling Galeno, hanggang ngayon po, hindi pa rin nakikita, hindi nabibigyan ng hustisya, hindi alam kung buhay o wala ng buhay. Mga kaibigan, muli po, in reaction, diyan po sa comment section, inanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye, palakpakan.